Good morning mga kahanash, I'm back. Yan, ang aga-aga namin nagising dyan. So, after namin mag-walking, or nag-walking ba kami that day? Parang hindi. Nagpahinga kami ng isang araw. Yan, nag-decide kami, after namin mag-breakfast na to go to the beach, syempre mag-swimming, mag-chill-chill. Ang sarap kasi mag-swimming pag umaga, like super aga, kasi konti pa lang yung tao. Then, medyo maligam-gaming water. Masarap yung sa una lang babad, malamig, pero maligam-gam. Tapos medyo makulimlim siya that day. Pero, okay naman. Kasi sa Phuket nga, sabi ko, unpredictable talaga yung weather. So, siya, bilang muulan. So, yan, medyo pushy kasi sila ate dyan. Kaya sabi ng pinsan ko, sige go na, magpa-foot massage na tayo. So, yan, foot massage kami. So, around mga 4 p.m. na ata yan, going to 5 or 5 p.m. if I'm not mistaken. So, meron kasing night market. Parang every Wednesday ata siya. Every Wednesday and Saturday, parang twice a week lang siya. Yun. So, a few minutes walk lang talaga siya sa hotel namin. Ang saya kasi parang siyang sa atin, di ba sa atin may mga bazaar-bazaar. Diyan naman night market in term, or tawag nila. Tapos, iba-iba yung mga paninda. Like the usual bazaar. May mga paninda na mga damit, mga pagkain, bag, shoes, name it, they have it. Parang siyang Divisoria, Kemerut. Tapos, ang nakakatawa, syempre, nakikita nila. Ang presyo kasi dyan, nag-range na muna sa 100 baht. Yung mga yung mga damit mo, 100 baht to 200 baht. Parang siya, yan, ang dami mga souvenir dyan. Tapos medyo mura lang siya. Sabi ko nga, nakabili na kasi ako ng mga ng mga keychain ko, mga inhaler ko doon sa Otap Market sa Patong. So, yan, na-compare ko, medyo pricey pala doon sa Otap. Kaya sabi ko, shit, sayang yung mga ko, yung mga pinambay. Pero okay na din kasi hindi naman din nagkakalayo. Kaya shout out doon sa mga ka-team ko sa TJF Fridays. Meron kayong mga pa-keychain at pa-inhaler. Yan. Tapos, tingin-tingin ako kami. Then, dami mga shoes. Medyo, siya. Mura lang talaga siya kasi hindi naman yun mga original shoes talaga. Pero kung, if you're on budget, on a tight budget, so, pasokin sa banga. Pero, yeah, hindi kami bumili ng ng mga ganon. Ang mga binili lang namin yung mga damit kasi maganda yung quality ng mga damit nila. As in, maganda yung tela, tapos, siya, comfy. Yun yung mga binili namin. Tapos, binilhan ng pinsan ko yung asawa niya ng mga damit. Yung parang like, parang beach outfit. Mga, lang siya, light lang. Yung mga top na parang white. Tapos mga shorts. Mga pang araw-araw ganun. Tapos, yun nga, nakalita ko, kwento ng maleta dito, nawasa nga yung maleta ko Air Asia. Pagtingin ko, parang nasa 1,000 baht lang. Pero nakabili na kasi ako doon sa Otopatong sa 1-2 ata yun. Pero okay na rin. Kasi mukhang matibay naman siya. Tsaka sa awa ng Diyos, nakarating naman siya ng Pilipinas ang hindi nawawasa. Ayan, bumili pala ako ng ganyan, yung dried mangoes. Kasi na-miss ko ang aming dried mango sa Cebu. So parang nasa siya, 300 baht ata yung magkano ilang piraso yung nabili ko. Pero siya, syempre tinawaran ko ng tinawaran. Kasi syempre marami kasi dyan mga stores I mean like stall, magkakadikit lang sila. So, ayun, nag-agawan sila pag sinabi ko nga, gato ganyan, magkano, pag lumahan ako, sige, babalik na lang ako. Tapos hanggang sa ibigay na lang sa presyo gusto mo. Syempre, ganon. Hindi naman tayo, mayaman. Ayan, mga na tayo, nasa food section na tayo. So, ito yung parang dulong part na siya. Andiyan na yung mga food. So, iba't ibang food talaga. Like, pag nakita mo, malulula ka. Sabi ko, shit, kain na naman ang bakla. Tapos, ayan, parang siya, fried something, mga pork. Ito naman, kebab style. Tapos yung price range niya, nasa, yan, mura siya. Pati mga drinks nila, nasa 30 baht lang. Tapos ito mga sa 50 baht ata, 200 baht. Tapos masarap naman siya, kaya worth it. Tapos, ayan, yung family friends nila, may kasabang mga kiddos, na-meet namin dyan sa bazaar. So, chika-chika muna sila, samantalang ako yan, check lang ako ng mga food. Yan, mga dumplings nila, very, very masarap.
Yan, chikahan mo na sila ng very light. Go lang. Tapos yung binili pala namin dyan, as usual, ang aming favorite na fried pork belly. Tapos yung mga bagets naman is parang, as usual, ang gusto ng mga bagets naman is mga fried din. So, chicken natin, in order nila dyan, yung mga ganyan. Tapos si Mark naman, ang binili namin sa kanya, kasi may nakita kaming baby back ribs doon. Masarap din siya. Kasi syempre tayo mga Pinoy, kahit anong food naman, pwede tayo. Ay, pinapagalitan si Althea kasi parang ayaw humawak sa mami. Sabi yan siya, sige, pag ikaw na wala ka ng mami talaga. Iwan ka na dito, huwag kitinda na siso. Yan, iba-iba, may mga fruits, ang fresh talaga. Tapos yung drinks na in-order namin, laging yung mga fresh fruits. Like, gusto namin dyan yung buko nila. Pinapashake namin. Inaano nila, in-scrape nila, yung parang ginagawang buko salad. Tapos, hindi namin pinapalagyan ng sugar. Kasi ano siya, syempre, matamis na yun kasi naturally fresh, matamis. Pag nilagyan pa ng sugar yun, mas matamis. So, yeah, natural lang talaga. Gusto lang namin ipashake para mas mag-grind yung meat ng buko. Tapos, ayan, may mga chorizo, may mga longganisa sila na version sa atin din. Pero, di ko tinry kasi parang, iba, I trust my instinct. Parang hindi ko sabi ko, okay lang, sige, can I take a video? So, ganon. Tapos, nag-a-ask talaga ako ng permission kasi mamaya magalit sila. Pero, yeah, mga payag naman sila. Diyan kami bumili yung baby back ribs para sa 300 baht ata yun. Nagtatanong kami, anong gusto mong drink? Yung ganon. Yun, ang gusto ko is si Buko Juice. Namiss ko si BJ. So, for now, bye muna.